Meron po kami invitation card. Bilang si Colonel. Record po doon, Colonel Ibay po. Senior na din po kayo? Wala sa ibang mga. Oo, para nakapagbahay ko. Dito po sa ako. Yung bawas, yung mga namin sa pastoral council. Ay, kinabuhay ma'am. Bakit? Relax lang. Hindi magalit ang nakakaano. Teacher po namin ni Rocky. Ating yun. Tigpit na natin. Pasok kami sa loob. Dito dadaan sa exit ah. Sorry, alam. Asa naman po ang mga taga-barangay 62! Yun! At syempre mga minamahal kong nanay at tatay, kasama na po natin ang ating pong mga magiging boses sa konseho, ang siyang magiging kaagapay natin sa lungsod ng Maynila, lalo tigit po sa ating minamahal na unang distrito. Kasama na po natin, Konsehala Dr. Irma Alfonso. Kasama na rin po natin, Councilor Ian Bansay Nieva.
Councilor Jesus Bong Fajardo. Kasama rin po natin Councilor Bobby Hernandez. At hindi po, kasama rin po natin Councilor Colonel June Ibay. At mamaya ay makakasama rin po natin ang anak ng ating buting Yorme Isko Moreno. Kasama rin po natin mamaya Councilor Joaquin Tomagoso. At syempre, alam ko rin po talaga ang inyo pong suporta sa ating minamahal na congressman. Mamaya ay makakasama po natin ang ating working congressman, Congressman Ernest Judicio. At ang tambalang magbibigay ng gloria at iwanag sa ating lungsod, mamaya ay makakasama po natin Vice Mayor G. Atienza at Yorme Isko Moreno Domagoso. Ayan. At syempre, mga minamahal kong nanay at tatay, may isang katanungan lamang po ako sa inyo. Miss na miss niyo na po ba si Yorme? Parang ang hina naman. District 1, miss niyo na po ba si Yorme? Alam niyo po mga nanay at tatay ko, kung maririnig lamang po ni Yorme ang inyo pong palakpakan, hiyawan, ay hindi magdadalawang isip po si Yorme na kayo po ay akapin. Yan po ay tanda ng pagmamahal at pasasalamat po sa inyo pong ginawang tulong at suporta sa kanya. Hindi po magiging posibleng ama ng lungsod ng Maynila si Yorme kung hindi dahil po kayo po ang naging dahilan kung bakit naihatid natin si Yorme Isko bilang ama ng lungsod ng Maynila. Kaya palakpakan niyo naman po ang inyong sarili. Gayun din po, ang ginawa naman din po ni Yorme na sukli bilang tanda po ng pagmamahal sa iyo. Ginawa po ni Yorme, kayo lamang po ang kauna-unahang nagkaroon ng pagkakataon na matikman ang senior allowance. Tama po? At syempre, pagpasok nyo rin sa ating venue, naramdaman nyo po ang inyong miss na ensure. Sa ngayon, yung ensure maliit. Yan ay patikim pa lamang po. Diba? Sabi nga po ni Yorme, nandito tayo sa sinihan, ang ensure is coming soon. O, di ba? So, ang plastic ngayon na nakikita at natitikman ninyo sa takdang panahon, sa tamang pagkakataon, yan po ay magiging lata na. At upang ipaalala at magbalik-tanaw po sa lahat po ng mga nagawa ni Yorme nang siya po ay ang ama ng lungsod ng Maynila, ibibigay ko po sa inyo ang isang taong noon hanggang ngayon ay patuloy na naniniwala at naninindigan sa lahat ng mga pangarap ni Yorme, lalo tigit po para sa aking mga nanay at tatay. Palakpakan po natin ang ating nag-iisang doktora ng bayan, Konsehala Doktora Irma Alfonso. Sa gilid, bahay ni Jesus Taga Fajardo. Yung Almario Elementary School, nasa Tondo. Yung Manila Science High School, nasa District 5. Yung Albert Elementary School, pinakamalaki yun. Nandun sa District 4, pati ang Ramon Magsaysay High School. Lahat dito ginukulan ng pamahalaan natin ng mahigit 1 milyon bawat isang paaralan. Bakit nga hindi? Lahat ng silid paaralan, fully air-conditioned. Lahat ng silid ng mga guro, ng principal, ng mga empleyado, air-conditioned din. May 8 elevator, merong 4 na elevators, merong playground, merong retractable basketball court, may gymnasium, may library, lahat kompleto sa amenities. At lahat may roof deck. Ang Almario ginugulan ng 1.2 billion. Ang Manila Science High School ginugulan ng 1.3 billion. Ang Albert, 2 billion pesos. At ang Ramon Magsaysay, 1.3 billion pesos. Yan, sa larangan ng edukasyon, maraming bata ang natuwa. Parang nag-aaral sila sa Lasal. Diba? Yung Almario ngayon, Lasal ng Tondo. Sa larangan naman ng kalusugan, makita natin at matatandaan natin, sino nagka-COVID sa inyo? Yan, medyo marami. Ako din, 3 beses. Nung kasagsagan ng COVID, anong ginawa ni Yorme? Nakita niya, punong-puno ang mga ospital. Maraming tao ang masasawi. Ginawa niya ng paraan, nagtayo siya ng Manila COVID-19 Field Hospital, dyan sa Meloneta.
Napakalaki niyan, 334 bed capacity, fully air-conditioned, may TV, ang pagkain, galing sa Harbor View. Almusal, tanghalian, merienda, hapunan, lahat espesyal. Para lang kayong nasa hotel. Pero gusto niyo ba yon? Hindi na. Mas mabuti ang malusog, walang sakit. Kahit gaano pa kaganda ang paligid. Diba? Natapos ang Manila COVID Field Hospital in 50 days, 52 days, eksakto. Sabi niya 60, pero mas maaga na natapos ang Manila COVID Field Hospital. Si Yorme hindi na umuwi. 3 months, buo nung kasagsagan ng pandemya. Nasa City Hall, naghahanap ng mga gamot para sa may mga COVID. Tayo ang kauna-unahan na nagkaroon ng mga gamot sa COVID. Sa atin, humihingi ang ibang syudad. Ang bakuna, lahat na bakunahan, may booster pa. Tama ba? May bakuna ba kayong lahat? May booster. Mabuti naman dahil nandiyan pa rin ang COVID. Pero hindi na kasing lala ng dati. Di ba? Ano pa ang ginawa ni Yorme? Yan. Yan. Ang bagong ospital ng Maynila. Sino na nakakita? Yan, marami-rami na. Napakaganda. Parang St. Luke's yan ng Maynila. Kumpleto sa gamit. MRI, hindi 3D. Hindi 3D CT scan, 5D CT scan. Ang x-ray niya, dadalhin sa room ng pasyente. Hindi na kailangan tumayo ng pasyente at magpunta sa x-ray department. Di nadala. Kaya tuwang-tuwa si Mayor, makikita nyo. Proud siya na ang ospital ng Maynila may mga bagong gamit na. Napakaganda. St. Luke's ng Maynila, ang ospital ng Maynila ngayon. Ang operating room, 6. Ang ICU, 25. Kaya maraming maliligtas na buhay. Yung kabilang building, ginawa ng dorm ng mga medical students ng PLM. Ano ba? Yan. Sa housing projects, hindi nagpaiwan. Actually, tayo ang pinakamarami na housing projects sa buong Metro Manila. Ano ang ginawa ni Yorme? Condominium 1, Condominium 2, Binondominium, San Sebastian Residences, Pedro Hill Residences, San Lazaro Residences. Lahat yan, maraming napaiyak si Yorme dahil sa kaligayahan. Nabigyan ng disenteng tirahan, napakadami. Bakit nga hindi? Lahat yan, 2-bedroom. At ang kanilang building, merong mga elevators. Kaya tuwang-tuwa ang Manileño sa housing projects ni Yorme. Nung magkasunog sa Baseco, natandaan nyo? Yung Baseco, nasa District 5 ng Maynila. Nagkasunog ng malaki. Sabi ni Yorme, kung saan nakatirik ang tahanan ninyo na nasunog, dun ko rin kayo ipagpapatayo ng isang disenteng tirahan. Nagawa ni Yorme in 3 months. Kumpleto, may ilaw, may water supply. At hindi lang yun, may ospital na pinatayo doon. Yung Corazon Aquino Hospital. At meron ding paaralan. Kaya tinawag ito na Baseco Community na. Okay? Yan. Yan ang paborito. Sino mga seniors? Sino mga seniors? Ako, senior din. Si Kusel Bobby, senior na rin yan. Lahat tayo dito, seniors. Alam natin kung gano'n tayo kamahal ni Yorme. Sabi niya dati, may cake sa Makati, di ba? Pag birthday. May kumausap sa kanya, Vice Mayor pa lang siya noon. Sabi ni Yorme, hayaan nyo. Pag ako ay pinagpala at sinuwerte na maging alkalde, dadaling ko ang Makati sa Maynila. Di ba? Nakuha niyo ba yung cake niya noon? Di ba? Yung cake noon, malaki. Ngayon, natanggap ko yung cake ko. Birthday ko noong August pa. Natanggap ko 3 weeks ago ang aking cake. Nung binuksan ko, uy, parang lumit yata
cake ko. Yung bang cake ko lang ang lumiit? Lahat. Ayun naman pala. Kaya huwag kayo mag-alala, ilang buwan na lang po, babalik ang malaking cake sa ating mga birthdays. Kung gabayan kayo ng ating pong mga staff para po sa ating maayos at safe na paglabas. At sa mga pagkakataon po ito, mga minamahal kong nanay at tatay, kasama na po natin ang ating working congressman, ang bagong tundo, bagong kongreso, Congressman Ay! Sa mga kapalang ng aming mga nanay at tatay sa atin, kasama na po natin, Congressman Ernix Junicio. Muli po mga nanay at tatay ko, palakpakan po natin ang ating working congressman, Congressman Ernix Junicio. Muli po, Congressman Ernix Junicio. Hi, good morning! Ngayon ko lang dinanas yung pwede pala niyo akong panoorin bilang sine. Sa inyo pong lahat, mga minamahal nating mga senior citizens at kahit hindi senior citizens, isang pong magandang umaga sa inyong lahat. Masayang-masaya po ako makapiling kayo ngayong umaga dahil miss na miss ko na kayo. Pwede bang isang I miss you? I miss you! Sabi kong girlfriend bigla. Di mula po sa grupo namin, ang Your Miss Choice. Siyempre, na pinangungunahan na nag-iisa nating minamahal na Yorme Isko Moreno Dumagaw. So palakpakan po natin si Yorme. Tayo mga taas nga kamay ng mga batang tondo, yung mga taga-tondo. Di ba tayong lahat, mga batang tondo, nagsimula si Yorme. Tama mali? Simula sa pagiging konsehal. Tapos naging vice mayor. Diba tayo tumulong kay Yorme para maging vice mayor? At syempre, pinaglaban natin si Yorme dito mismo sa Tondo, tayong mga batang Tondo, para maging mayor o para maging Yorme ng lungsod ng Maynila. Yun ay tinatanaw ni Yorme. Pero ngayon, may laban ulit si Yorme. Sasama ba kayo kay Yorme? Sige nga, taas ang kamay, sasama kay Yorme. Naku po, panalo na si Yorme. Hindi, sa totoo lang. Alam nyo, marami pong nagtatanong kung bakit kong Ernix. Bakit ka ba na kay Yorme? Bakit ka ba sumama kay Yorme? Isa lang naman ang sagot ko po. Unang-una, hindi pa si Yorme batang Tondo. Kilala niyo tatay ko si Jonix. Bago si Ernix, yun ang original na batang Tondo. Tama mali? Ngayon naman, na si kong Ernix naman, pinanganak, lumaki, at naglingkod mismo sa Tondo, kailangan suportahin ko yung kapang batang Tondo natin. Tama mali? Tama naman, di ba? At higit sa lahat, marami pong nagdaan na alkalde ang lungsod ng Maynila. Magagaling din po sila at ginagalang natin. Pero siyempre, nung nakita ko yung batang Tondo na naging mayor ng lungsod ng Maynila, naniwala po ako kay Yorme. Nakita ko ang kakayahan niya. Bagamat pandemya, pinaganda niya ang lungsod ng Maynila. At lahat ng hamon, bagamat mahirap ng pandemya, niraos niya tayo. Buong mga batang Maynila at higit sa lahat, ang batang Tondo, hindi pinabayaan na naging isang Yorme. Palakpak po natin siya. Kaya, promise, sasama kayo sa amin ni Yorme. Naku, salamat po. At syempre, may ka-partner din siya, yung Vice Mayor, si Chi Atienza, at ang ating mga magigiting na konsehal ng Your Miss Choice mula sa kanan, palakpakan po natin si Kuyang Jun, Colonel Jun Ibay, Chairman Bobby Hernane, Konsehal Jesus Taga Pahato Jr., ang lamang sa akin ng 2 hilamos. Si anak ni Yorme Joaquin Dumagoso, ang veterano nating konsehala na Dr. Pa Irma Alfonso, at syempre ang anak ni Congressman
grabe naman yung palakpak nyo sa kanila. Parang ako na lang yata may problema. Para sa akin naman yan. Ako, salamat. Ako naman po, si Congressman Ernix Junicio, ang anak ni Jonix. 3-termer top-notcher na ginawa niyong konsihal. Marami pong salamat sa inyo. At ngayon, gusto ko po talaga magpasalamat unang-una sa Panginoon, sa aking magulang, at syempre kila Yorme, ang aming grupo, at higit sa lahat, sa inyong mga batang tundo, sa pagkakataon po na binigay niyo sa akin, yung dating batang Ernix po na pinalaki ninyo, ngayon naman, Congressman na ng District 1 ng Maynila. Marami pong salamat sa inyong lahat. Bagay po na pinagpahalagahan ko naman, kaya gumawa ako ng mga proyekto na hindi pa nagagawa ng mga dating congressman. Bagamat ginagalang ko po yung mga dating congressman, mga naging magaling din po sila, hindi ba dapat pag may bagong congressman, mas magaling yung ginagawa? Tama? Nagpatayo po tayo yung sa tanggapan ng mga dating congressman, yung bagong tundo, health and wellness, sa harapan po ng ng retail market. Nakita niyo yun? Libreng laboratory, libreng diagnostic, at libreng physical therapy po para sa lahat ng senior citizens. Malapit na po natin buksan. Nanay, okay po ba yun? Tapos, meron din tayong pinagawa. Alam niyo ba yung complex natin? Yung complex? Yun. Sige, nanay. Lumang-luma na po yung complex. Pinagawa po natin na bagong complex. Bagong swimming pool, indoor basketball court, bagong gym, senior citizen center, youth center, at sa pinakatuktok, meron tayong multipurpose hall. Birthday, binyagan, kasalan. Dati-dati sa ilalim tayo ng tolda. Tama ba dito, may magagamit tayo bukod sa libre, parang ganito, fully air condition, katulad ng gamit ng mayayaman. At huwag niyo kong kakalimutan imbitahin, may regalo pa kayo sa akin. Dako naman tayo sa tapat ng Santo Niño de Tondo Church. Malapit na ang simbang gabi. Sino nagsisimba sa Santo Niño de Tondo? Yan pagka nagsimbang gabi kayo, may pinatayo po tayo na bagong plaza rin doon. Pinaganda natin yung bagong Plaza Hernandez. Katulad po ni Yorme, pinagawa niya yung Plaza Moriones, di ba? Si Kong Ernix naman po, pinagawa natin yung Plaza Hernandez, bagong pasyalan nanay. Bagong luneta, bago nating pasyaran ng mga seniors, ng mga apo, anak ninyo, at yung mga nagliligawan, pwede na doon. Si tatay nakita. Tapos, dako po tayo sa kabila, hindi po kasama sa mga pinangako ko. Alam niyo po ba, nandito sa Tondo, sa atin sa Tondo, di ba meron naman tayong mga paaralan, yung elementaryo? Di ba marami tayong eskwela dyan? Tama mali? Nandyan yung Rosario Almario Elementary School. Nandyan naman yung PAES. Ang dami nating elementary na eskwela. Pagdating naman sa high school, nandyan yung Tondo High. Diba? Marami na tayong mga high school na libre sa Tondo. Pero mga minamahal kong lola at lola, pwede ba ako magtanong sa inyo? Dito ba sa Tondo, doon sa atin, meron na ba tayong libreng kolehiyo? Sa loob mismo ng Tondo, meron wala? Sa tingin nyo, maganda po kaya kung magkakaroon tayo ng libreng kolehiyo dito mismo sa Tondo. Pwede? Diyan sa taas? Pwede? Hindi po kasama sa pinangako ko. Kahit alam kong mahirap magawa, pero awa ng Diyos. At syempre dahil sa tulong ni Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez, natupad po yung pangarap ko. Alam nyo kung nasan yung aquatic sa may pitas? Yung aquatic, alam nyo, yung pitas. Alam nyo, katabi nun, may skate park. Hindi naman nagagamit yung skate park. Alam mo, maraming nga nagre-reklamo pa doon. Tumatawag sa akin, ano ba yung skate park na yan? Laging nakakanda doon, hindi daw nila magamit. Nakita ko po yung oportunidad na kaysa gamitin na skate park na hindi naman pinakikinabangan ng mga senior, ng mga apo, ng mga anak ninyo, sabi ko, baka maganda magkaroon tayo ng libreng kolehiyo mismo sa Tondo. Pwede? Kaya I'm happy to report, sumasaludo po ako sa inyong lahat na sumuporta kay Kong Ernix. Magpapatayo po tayo ng libreng universidad, bagong Tondo, bagong Universidad de Manila, doon mismo sa Pitas.
10 palapag na gusali, basta may libreng kolehiyo po tayo dito sa Manila. Pwede? Kasama na rin po, mabanggit ko po yung butika ni Kong na libreng maintenance ng seniors. Meron po tayong lab ni Kong, iniikot po namin sa mga barangay. Yung po naman yung libreng laboratory at diagnostic. Sana mapakinabangan nyo rin po. At doon po sa mga nangangailangan ng wheelchair, hearing aid, tungkod, walker, nebulizer, oxygen. Makikisuyo po ako sa inyo. Huwag na po kayong gagastos. Huwag na po kayong mag-aabono. Ako na po nagbo-volunteer at bibigyan ko po kayo noon ng libre. Para sa mga senior natin at batang pundo. Pwede? At yung importante ko pong programa na gusto ko pong banggitin sa inyo, HAP, HAP, Hospital Assistance Program. Ginawa ko po yung programa na pinalawig ko na to, gawa ng isang patay po na naikutan ko sa Tondo. Namatay yung kaanak nila sa ospital. Hindi nila malabas yung patay. Tatay, yan ang realidad ng buhay natin. Napakahirap magkasakit. Ang hirap maging mahirap pag mao-ospital yung kaanak. Yung napunta akong pong patay, pagtulong ko ng abuloy, sinabi sa akin, Congressman, magkautang po kami, 150,000 pesos. PGH, hindi nila nabayaran. Kaya nangutang sila. Gano'n naman ang buhay ng mahirap eh. Ipangungutang para mailabas yung kaanak. Ang masakit, namatay pa po. Kung nalaman lang nila at kaya pinaalam ko po sa inyo lahat, naririto po si Congressman. Alam niyo po ba yung ospital ng Tondo Medical Center, yung malapit sa Balot? Yung hospital po ng Jose Reyes. Yung PGH, dito sa Top Avenue. Alam niyo yung PGH yan sa likod? Yun sa lungsod ng Maynila. Katabi natin sa lungsod ng Quezon, sa Quezon City, alam niyo po yung Heart Center? Yung Lung Center. Kasama na rin, ang dami ng ospital, yung Kidney Center. Alam niyo rin po yun. Tapos yung mga nababalian ng buto, dito sa May Banawe. Ayan, yung orthopedic. Nakikisuyo ko sa inyo, tulungan po ninyo akong ipaalam. Kung may kaanak, kaibigan, maging kayo o kapamilya nyo. Ito, pakiusap ko na kahit kaaway nyo pa. Basta na hospital sa mga national government hospital na nabanggit ko, wag na wag po kayong mag-aabono ng sariling pera. Wag na wag po kayong maungutang gaya nung nakausap ko pong pamilya. Nagbo-volunteer na po ako. Ako na po ang magbabayad ng hospital bill. Huwag niyo rin po kalimutan ang mga kasama ko rito sa likod ko. Ang aking mga Yormes Choice. Opo. Kasi kami po mga Yormes Choice, kami po ang magiging sundalo ng ating Yorme. Kami po ang magiging mga pieces niya upang maglaban, upang ibalik yung mga batas. At upang ibalik yung mga ginawa nila ngayon na, alam mo na, pangit na ngayon. Ang pangit na po talaga. Yung mga batas noon na ginawa para sa senior, itinanggal. Naramdaman niyo po ba yun? Bakit ganon ang gobyerno? Kundi dapat pinapaganda ang buhay mo. Ngayon, pinapahirapan ka pa. Hindi maganda. Kaya kami bilang mga sundalo ni Yorme, ibabalik po namin mga Yorme's Choice. Kaya huwag po kami makalimutan. Sana po please. At sana po, huwag kayo talaga manlamig. Kasi ito, sisimulan ko na po buong buhay ko. Kaya sa ngayon, nakikita niyo ako ngayon. Pero ito pa rin ang pagsisimula ng mahabang panahon ng ating pagsasama. Kaya muli, maraming salamat po
sa inyong tulong na hanggang ngayon ramdam na ramdam po namin. Kaya I love you po. I love you mga taga-Tondo. Mga lola at lolo ko, mahal na mahal ko po kayo. Salamat po sa inyo sa oras na ibigay niyo sa amin. Muli, ako po si Joaquin Camagoso, ang pinakagwapong anak talaga ni Yorme. God bless po, and of course, God first palagi. Tanghali po sa inyong lahat, mga lolo at lola ko. Kasi po, senior na rin ako noong nakaraang buwan. Kaya welcome na po ako sa club ng mga senior. Ako nga pala ang chairman ng Barangay 128. Sino na po nakakita sa barangay ko? Sige po. Ang barangay ko po ay ang boundary ng Manila going to Navotas. Meron po akong 30 buildings na merong 7,055 na families. At ang aking pong senior ay 1,112. Kaya ganito po karami yung aking senior na inaalagaan sa aking barangay. At ang aking pong tanod ay merong 60 piraso katao. Ang aking pong lupon ay 20 po. Ang aking pong sweeper ay 21. At nakapagtayo na rin po ako ng 3 covered court sa aking barangay, 2 basketball, 1 pang-volleyball. Meron din po kaming eskwelahan na pinatayo mo rin po noong 2015. Mula po sa daycare, libre po yun ang mga gamit. Elementary, libre din po ang mga gamit. High school, libre din po. College, libre din po. Nagbibigay po kami ng mga gamit ng kolehiyo. Pati po yung mga professional teachers ko na nagtuturo sa mga public and private school, binibigyan ko po rin po ng mga gamit na pangailangan nila sa kanilang mga pagtuturo. Kaya siguro, sapat na po yun para ako ay mapili ng ating Yormes Moreno na mapabilang sa Yormes Choice na nandito po sa aking likuran. Yung aking po nagawa sa aking barangay, pati po sa mga senior, nagbibigay po ako sa kanila ng libre pong gamot at may supply po ako sa kanila ng itlog, gatas, kada 2 beses sa 1 taon. At ang pagbibigay ko rin po ng mga medical supply, gaya po ng wheelchair, meron po kami sa barangay, at marami pa pong iba. Kaya, nandito po ako ngayon, kung ano man yung nagawa ko sa akin sa barangay, siguro, pwede ko rin pong i-apply o itulong kung ako po ipapalarin na makasama na ating Yormes Moreno para maglingkod sa atin sa Distrito 1 dito sa Tondo. Kaya muli po, yung pagkatiwala sa akin ni Yormes Moreno ay pwede ko bang iliin sa inyo? Pwede po ba? Wala na, mali. Maraming salamat po. Kasi po, maraming proyekto ang ating buting Yorme at ang ban na si Vice Chief at nandun po mga Yormes Choice sa mga batas na dapat pa niyang ipatupad. Hindi lamang po sa Tondo, sa Distrito 1, kundi po sa buong Luzon natin Kamaynilaan. Kaya, uli po, maraming salamat at magandang tanghali po sa inyong lahat. Manila, God first. Councilor Jesus Tagapahardo Jr. Thank you.
Magandang tanghali po sa inyong lahat. Una-una po, maraming salamat po sa pagpunta po ninyo dito sa amin. Kahit na alam po namin na oras po ng inyong pagpapahinga, pero andito pa rin po kayo. Maraming salamat po. Una-una po, nais ko rin po kayong pasalamatan dahil po sa pagkakataon na pagbibigay po ninyo ng pag-alala, pagmamahal at suporta sa aking tatay. Si Konsehal Taga Fajardo po. Alam niyo po, yung iba po rito sa inyo, noong last 2022, nung eleksyon, ang alam po ninyo na binoto po ninyo, siya pa po yung aking tatay. Pero siya po, patay na po siya noong last 2020. So, ang binoto po ninyo, ako na po yun. Kaya maraming salamat po. Imagine po, kahit wala na po si tatay, nasa isip niyo pa po na iboto po siya. Pero ako na po yun, sa katauhan ko na po. Kaya maraming salamat po doon. Sa pagmamahal, yes po natin, sa pagmamahal kay tatay. Dahil kung hindi niyo po siya mahal, hindi niyo naman po siya buboto eh. Ako na po yung binoto ninyo. At yun po pagpapahalaga na yun, ay nasa akin po. Dahil po, ginawa niyo po akong konsehal. Kahit yung iba po sa inyo, hindi po ako kilala. Sa pangalang Taga Fajardo, nasa isip po rin niyo at nasa puso po rin niyo, ginawa niyo pa rin na iboto yung Taga Fajardo. Ginawa niyo po akong konsehal. Imagine po, binigay niyo pa po ako ng bonus. Sabi nga po ni Chocolate, number 1 konsehal. Totoo po yun. Binigyan niyo ako ng bonus, ginawa po ninyo ang number 1 konsehal. Pero ganun pa man, kahit po number 1 po tayo, hindi po tayo nagpakampante. Nagtatrabaho po tayo sa loob ng konseho. Kamukha po na sinabi ni Konsehal na Tita Irma Alfonso, yung mga ordinansa po namin. Pinagtutulong-tulungan po namin yan. Lahat po kami gumagawa ng ordinansa para po sa ikabubuti po ng ating lungsod ng Maynila. Ganyan po kami. Ang committee ko po, Committee on Transportation, kapartner ko po si Konsehal Bansay, ang inyong pong kapitbahay, at napakagaling din po. Marami po silang ibinigay sa akin mga magagandang payo kung paano po humarap sa City Council. Kaya po naisasayos po namin yung aming committee pagdating sa loob ng konseho. Sa labas naman po ng konseho, ako naman po ay hindi tumigil sa pagkatrabaho, sa serbisyo, pagko sa personal ko pa pong inihahatid yung aming serbisyo sa bawat bahay sa inyo. Lahat po yata ng iskinita natin sa District 1, napuntahan ko na. Dahil po yan po panuntunan ko, dahil po nung nangangampanya po ako lahat din naman po ng iskinita, pinuntahan ko para makuha ko lang po yung boto ninyo. Yun po yung sukli na ginawa ko. Kaya lahat naman po ng kaya kong gawin, ginagawa ko para ng personal ko po kayo mapuntahan, hindi para bigyan ng servisyo, makamusta ko rin po kung ano po yung inyong kalalagayan. Umasa po kayo na pagbubutihin ko po bilang isa sa Your Miss Choice. Kasama ko po ang aming team na Your Miss Choice sa pamumuno po ni Your Miss ko, Vice Chair at si Congressman Ernix, lalo mo pa po pagbubutihin. Ayoko po kayong mabigo, dahil ayoko po kayo mapahiya, dahil naniniwala po ako, yung pagmamahalin nyo sa aking tatay, ay ipinasa po ninyo magtangga ngayon. Muli po, maraming salamat po sa inyo lahat. Konsehal Jesus Taga Fajardo Jr. po, Manila, God first! Organization Network. Siya rin po ay naging Vice Chairman ng Co-op Koto o ang Kooperatiba ng Obrero ng Kawani ng Tondo. Naging Station Commander ng Police Station 1 at Police Station 2. Author of Barangay Management System or ang BMS. Siya rin po ay ang ating former chief ng SMART, awarded as MPD Junior Officer of the Year 2013 at noong 2015 at 2019 is for Operation. 2017 Outstanding Filipino awarded with gold medal and 1 million pesos. 2020 Presidential Award Dangal ng Bayan. 2021 Outstanding Millennial. Palakpakan po natin ang action man ng mundo, ang ating Your Best Choice Councilor, Colonel June Ibay. Hi! Thank you, Chokes.
Hello po. Hi. Mga mga lolo't lola ng Dagupan, hi! Okay, alamin po natin ha. Yung grupo ni Chairman Bong Liago ng Barangay 53, magpalakpakan! Nakita ko kanina si Chairman Andy Ganlas ng Barangay 54, magpalakpakan! Kalma! Andy Kalma! Nandyan! Yun! Chairman Andy Kalma! Taas kamay! Ayun, okay? Sa mga kapitbahay ko, kay Chairman Erwin Katakutan, nakababata ako, Barangay 62! Ayun, salute Ton! So, ako po si Colonel June Ibay, na kanina habang nakakakart po sila lolo't lola, sabi nila, bata pa daw ako. Tama, bakit daw ako nag-retired? Ako po ay 28 years in service. Sa totoo lang, habang nakikita ko po kanina kayo, lolo't lola, naalala ko ang lolo't lola ko. Dahil sa 28 years in service ko po, binigyan ako ng lolo ko ng isang latin na kung saan magagamit ko daw sa bingit ng kamatayan. Na-assign po ako sa Mindanao. Nag-escort ako kay Governor Miswari in 1997. Yan. So yun po ang first assignment ko. Actually, yung binigay napalaban kami. So yung binigay ng papel sa akin ng lolo ko, sabi ng lolo ko, Nak, nagamit ko yan. Ito pala tandaan, sugat na to. Totoo. Nakita ko, may tama lolo ko dito eh. Oh. Ngayon, noong time na napalaban kami sa Mindanao, binuksan ko. Ang dami namin kalaban eh. Apo, tumakbo ka na. Di mo kaya kalaban mo. Oh, ngayon, balik ulit ako ng Manila. Lo, ano ba yung binigay mo sa akin? Kung nakita mo buhay ka, alam mo, Lo, Apo, tanda mo yan. Etong palatandaan na to, kalmot ko ng lola mo, nagamit ko yan. Kidding aside po mga lolo't lola. Ako po ay dating napagkatiwalaan ni Yorme Isko Moreno. Naalala nyo nung panahon niya, we are very proud na tayo ay taga Manila. Kung natatandaan nyo, panahon niya, 2021, linabas yung award ng 2022. Number 75 tayo for the best city in Asia. Okay. 2019, nakuha natin ang 135 world best tourists in the city. Di ba mga lolo't lola, tama ba? Naniniwala ba kayo na ngayon medyo nakakatakot na sa lumabas ng bahay? Kailan lang, may mga kabataan, dalawa yung nasawi sa parting balot. May babae pa, nasaksak. Kailan lang, sa parting Santiago, may tinamaan ng ligaw na bala. At nagampanan naman po natin, biglang tumawag sa akin si Yorme, ginamusta. At nakapagpadala po tayo ng dugo dun sa bata. Kahapon po, nag-reply yung pamilya na bread natin. Nagpapasalamat kasi nalabas na daw po sa ICU yung bata. So, ngayon po, sa totoo lang, tama po kayo. Mga lolo't lola, nakakatakot naman lumabas ng bahay ngayon. Kahapon lang po, lumabas ako ng bahay. 1,000 yung pera ko sa bulsa. Pagbalik ko, 20 pesos na lang. Pinatatawa ko lang kayo kasi masyado kayo seryoso eh. Pero minsan nyo na din po ako nakasama bilang station commander ng Station 1. Station 2. 7 buwan po ako nag-Station 1 commander at nasakupan ko po yung sa Barangay 62. Kung naaalala nyo, first time in history ng Piyesta ng Tondo. Ito po, nasa record po yan. 0 crime po tayo ng Piyesta ng Tondo. Na walang kahit anong krimen na nangyari. Bawat barangay, nilagyan namin ng mga pulis at tinawag namin yon Oplan Kulambo. Isang tawagan lang, nandun lang. So, kahit po bawal ang inuman, pinagbigyan po namin yon. Pag-umpisa kayo ng alas 6, tapusin nyo ng alas 10. Alas 10, loob na kayo ng bahay. Yung pong mindset na yun, galing din po kay Yorme Isko yun.
Hindi po natin ang total implementation ang ginawa lang natin control. Despite nagtabas ng liquor ban. Tama po, di ba? Oo. Kaya po, minsan, naisip ko lang, iba ang deboto ng Quiapo kung bakit pinagbabawal ang alak, iba ang debote ng Tondo. Ang deboto ng Quiapo, lahat yung nakapak eh. Lahat ng bisita natin sa Tondo, mga nakadebote yan. Kung kanina, binigyan ngayon ng anlin, para saan yun? In short, tama, in short. Pampatibay ng boto. O yung mga tatay at lolo, bibigay ko sa inyo para sa matatag na kinabukasan. Emperador Lights. Kaya kayo mo palagi ito eh. Di ba? Ang ibig ko sabihin, if na kami, your Miss Joyce, mapapagkatiwalaan nyo, madaming dapat i-impisa. Ang bahay po natin sa Tondo is 4x4. Alam niyo 4x4? Sa isang bahay, 4 na pamilya. Kung saan? Birthday, dibu, kasal, binyag. Hindi naman pwede lahat ng nasa loob ng bahay, di ba? So, kaya po yung 55-55, sana, sa tulong namin, maribisa. Kung saan, ang mga barangay, chairman, nakakilala, barangay official, barangay kagawad, nakakakilala sa mga residente nila kung sino ang makulit. So, kukuha muna ng clearance. Kasi ganun din po yung ginawa ko nung nasa Station 1 ako, Station 2. Alam nyo, sa 7 months na in-stay ko sa Station 1, best station in 6 consecutive months ang Station 1 po. Siyempre, sa tulong ng mga barangay chairman natin, barangay kagawad at barangay tanod. So muli, palakpakan din po natin sila, mga lola at lola. Station 2, sa 4 na buwan kong in-stay sa Station 2, nakakuha po namin ang 3 consecutive na best station of the month. So palakpakan po ulit natin mga kapitbahay natin sa Station 2 ng mga chairman. Nandun po yung mga chairman anti-isko po sila. Tama ba? Oo, lagi naka-antay kay Isko pagdating kay Yormi. Kaya anti-Isko yung mga chairman natin yan. Yormi's Choice. So, sabi ko nga po sa inyo, mga lolo't lola, kami po, binubuo ng Yormi's Choice sa pangunguna ni Yormi Isko Moreno. Makalimutan ko, nandiyan pala yung dalawang teacher namin. Mr. and Mrs. Villanueva, palakpakan niyo po. Teacher namin ni Yormi. Ako po ay dati din naging dating presidente ng alumni ng Tondo High School. Kung saan nakapagpagawa din po ako ng high-end elevator doon. Nung ako po ay, siyempre sa tulong ng mga teacher, sa tulong ng mga ka-alumni ko, high-end elevator. At yun po, isa po sa mindset namin para sa inyo mga lolo't lola, sa mga PWD na mga estudyante at sa mga senior citizen na mga teacher. Kaya po ginawa ko yan, yung elevator ng Tondo High School. Kailan lang po, nagkaroon kami ng alumni office, kung saan, sino po yung may mga apo na nag-aaral sa Tondo High School? Yan. Meron po kami ngayon, yun po, nangangasiwa, retired na si Mang Villanueva. Meron po kami ngayon scholar, ang alumni sa mga estudyante ng Tondo High School. Siya po tiga-interview. Ganon din po, kanina nabanggit, ako po ay membro ng Banat, kasama si Kuya Ian Bansay. Ako po ay nagtayo din kami ng co-op ko to, kung saan pwede po yung mga kapitbahay natin, lolo't lola, na mga naghahanap buhay, pwede makahiram sa maliit na halaga. Hindi. Pwede pala makahiram, pero maliit yung interest. 3 to 5% lang. Makikita niyo po yun sa Banat Headquarters, sa Hirona, Binasquez Corner, Hirona. Kung saan, hanggang din po namin matugunan ang kakutuman. In 2 years, yung co-op ko to, papasok kami sa multipurpose na kung saan makakabili kayo ng less 12% back na mga pangunahing bilihin po. Kaya tulungan niyo na po kami ang Your Miss Choice na hangad lang namin na ang bawat isa, apo nyo,
anak nyo, asawa nyo, lolo't lola, nakamakalakad kayo. Mabigay ang karapatan ng bawat isa na makalakad ng ligtas at walang takot sa lalawigan ng Tondo. Muli, Manila, God first! Maraming salamat. Kay Yorme, ang munti ko nang maging kamukha, Yorme Isko Moreno. Wala pa naman dyan. Serious yun tumatawa kayo. Hindi ba ako yung paligod ko, Consellian Bansenyeva, ang 15 taon, pang-16 na taon na po, pang-6 na termino na po bilang konsyal. Sana pa, alam niyo po, wala po sa aking ama, si kung saan ng Nasa Bansenyeva, binigyan niyo pa ng tiwala yung pagmamahal ng nasa inyong tigod po, kaya ako po yung naglilingod pa rin po. Unang termino po, ginawa, pagmamalaki ko po sa inyo. Bilang committee ng chairman, committee chairman ng transportation. Unang-una, ako po nagkakta nun. Yung mga bawat eskwelahan po, magkaroon po ng traffic enforcers. Bakit po rin naisip yun? Kasi bilang mag-aaral po ng Lasal Elementary School sa tapat ng Pure Good po. Hindi ba, Rizal, sorry. Katulog kasi, kala ko Lasal. Siyempre, kasi yun, delikado yung mga bata po, tumatawid. Kasi nagalaw ko ng ordinasa para magbantay po sa pag-alalay sa pagtatawid po ng mga bata. Sumunod naman po, ako po yung naging chairman po ng Labor and Employment. Ang unit po, nag-grade po ng ordinansa para sa mga grade po ng senior high school po. Pwede po sila magtrabaho na po, maghanap ng trabaho. Hindi man po sa pilitan po yun. Siyempre, yung mga bata, kung gusto ko nga po, pinaglagaan nyo po, siyempre, tatanong po ang utang na loob sa inyo. Sila naman po magtataguyod kasi alam naman po natin may kahirapan ng buhay. Sila naman po, siyempre, maghanap ng trabaho, nang gano'n may magkakakitaan po para sa inyo, ipantusis po sa ating tahanan. Pwede rin po sila mag-ipon, siyempre, kailangan po dumating sa college yan. Makakatulong po yan para sa kanila po. Kaya yan po, mga inisip po ni Consiel Bansay para sa inyo po. Isa pa pong programa po ng yung likod, siyempre, anti-rabies para sa inyong mga alayong aso't pusa. Kahit po ayoko lang po yung manok, si taga-Bado po may ng manok eh. Isa ko nakita ko nakapila sa akin, sabi ko, Consiel taga, bakit? May injection ko yung manok ko. Pero ako, pinansabo ko naman. Oo, pina-injection ako, talo. Nakita ko, taas tumalon, yung pala magtatago na pala eh. Pero mga sa mga ganyang programa po, meron lang po siyempre, hindi lang po sa inyo, sa mga tao rin po. Meron din po tayo, libreng almusal, libreng merienda. Pinag-aaralan ko lang din po kahit libreng panghapunan din po para sa inyo, gagawin ko rin po para. Yung lingkod po, ginagawa ng yung lingkod po para sa inyo. Nagkaroon po tayo ng pandemya, nag-lockdown po tayo. Si Consiel Bansay po, hindi ko tumigil sa paglilingkod po. Naghahatid po ako ng tulong, kahit po gatas, bigas, kahit po biskuit, naghatid po ako. Sinisigurado ko po sa yan. Madalas po kami nakag-try po, di ba? Kahit natatakot ako, hindi po para mahawa. Natatakot ako kasi nagkakahulihan uno eh. Baka mahuli po ako noon. Buti nila. Salamat sa mga barangay officials ko. Pinalusot po ako. Sa gano'n, nahatid ko po yung tulong na kailangan natin kababayan. Kaya ngayon po, bilang ika-6 na termino ko na po, sana po, mapagkaloob nyo ba rin po ang iyong tiwala at pagmamahal para po sa akin. Pwede po ba? Kung ganun po ko lang kapansanan, alam nyo po, nanay, tatay, lolo't lola, yung kapansanan na yun, hindi ko po ginawang handang para maglingkod po sa inyo. Tuloy-tuloy po yung ginagawa ko yun para sa inyo, sa ating distrito. Yung nakaraang eleksyon, natatanda ko, sinabi ko po sa inyo, kahit pa ika-ika, kahit pagapang, kahit paluhod, kahit patagilid, kahit patuwad, gagawin ko po maglingkod para sa inyo. Pagkaan sa patuwad, natutuwa kayo kasi sinasabi ko patuwad. Ginampanan ko po lahat yun para sa inyo kasi yung pagmamahal niyo pong bigay sa akin, wala pa po kay Kausal Basa, yung nasa inyong likod ko, ayoko po ipahiya kayo. Sinusuklihan ko po yun, kaya ginawa ko po lahat yun para sa inyo. Kaya sana po, tuloyin niyo pa rin po ako mahalin, pagkatiwalaan, pwede po ba? Salamat po. At syempre, huwag niyo rin po kalilimutan ang Yorme Joyce, lalong-lalo po, ulitin ko, ang munti ko ng maging kamukha, Yorme Isko Moreno. Kasama po siyempre, ang ating Yorme, ang meron tayo Vice Mayor ng ating anak ng ating dating Mayor Nito Atienza, Vice Mayor Chi Atienza. Hindi pa ating Congressman Etis Julicio, mga konservo na nandito, Yorme Joyce po tayo.
Piliin natin yung Miss Choice. So, kung latest choice ha, pwede po ba? Muli po, serbisyong bansay, serbisyong mahusay. Magandang tanghali po sa lahat. Salamat po. Maraming G. Atienza Yorme, Isko Moreno, Domagoso. Muli mga nanay at tatay ko, tayo po ay magsiupo ulit para po ituloy na po natin ang ating pong programa. At sa mga pagkakataon po ito, ibibigay ko na po sa inyo ang ating susunod na tagapagsalita. Nagtapos sa kanyang pag-aaral bilang Political Science Major in Governance sa paaralang De La Salle University. Ang kasalukuyang direktora ng Kababaihan ng Maynila at siyang magpapatuloy ng programang Buhay ng Maynila na sinimula ng kanyang ama ang ating magiting at mahusay na alkalde, Mayor Dito Atienza. Isang mahusay na news anchor at journalist at isa ring artista at executive producer ng programang Maynila sa GMA7. Ang napili ni Yorme na siyang maging katuwang niya sa muling pagbalik ng gloria at liwanag sa ating lungsod. Palakpakan po natin ang ating Yorme's Choice, ang bagong liwanag ng Maynila, Vice Mayor G. Atienza. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Diyan sa itaas, kamusta po kayo? Para lang kayo nanonood ng sine ngayong hapon. Ako po si G. Atienza, ang bunsong anak ng dating Buting Mayor Dito Atienza. Ako rin po ang direktora ng Kababaihan ng Maynila, isang organisasyon na binuo ng aking mga magulang 40 years ago. Ang iba dito parang namumukhaan ko na naging miyembro ng Kababaihan ng Maynila. Alam niyo, nung binubuo po yan 40 years ago, meron pong isang maliit na matabang bata na nasa likuran ng aking mga magulang noon. Ako po yun. Hindi ko aakalain, ako pala huhubugin para ipagpatuloy ng lahat ng kanilang nasimulan. Pero, kagaya ng aking kapatid na si Kuya Kim, kilala niyo po yun? Tayo-tayo lang naman. Sino po ang mas gwapo? Si Kuya Kim o si Ali Atienza? Diyan po sa itaas. Si Ali, naku, di ko sasabihin sa kanila na sinabi niya yan. Pero kagaya po na aking kapatid na si Kuya Kim, ako rin po ay nasa telebisyon bilang isang broadcast journalist. Ngunit sa totoo lang po, bata pa po ako, ang totoong pangarap ko sa buhay ay maging isang misyonaryo. Ngunit hindi po yun na isa katuparan, kaya pinangako ko sa Panginoon nung ako'y bata pa, saan man niya akong daling karera, bibit-bitin ko ang puso ng misyonaryo doon. Kaya nung ako po ay naging broadcast journalist 7 years ago, ginawa ko pong umikot sa iba't ibang lugar dito sa ating bansa para kunin ang kwento ng ating mga kapatid na napag-iwanan sa laylayan ng lipunan. Ngunit sa aking pag-ikot dito sa Maynila ng ilang taon na rin, dito sa Distrito 1, hindi natin kailangan lumayo. Minsan nasa barangay natin sila. Minsan tayo ngayon na meron tayong isang munting hiling mula sa gobyerno. Ngunit ika nga ni Yorme, kung ang gobyerno ay hindi po marunong makinig sa tao, nga pa rin pala lahat tayo. Pero, alam nyo, kaya ako yung naging broadcast journalist, meron po ako mga tinayong mga sektor dito sa ating lipunan. At ginawa ko pong advocacy ang isigaw ang kanilang iyak, ang kanilang mensahe. Pero bago ang lahat, alam ko na ang tawag niyo po sa aking ama ay bulaklakin. Akala ko nung iba hindi ko alam. Pag maglalakad ako sa barangay, magbubulungan ang mga marites at sasabihin, yan yung anak ni Bulaklakin. Akala nila, hindi ko alam. Mahilig po kasi sa mabulaklaking damit ang aking ama. Naalala niyo po yun? Kwento lang. Alam niyo po, dahil ako ang bunso sa 6 na magkakapatid, alam po ng buong pamilya ko na pag ako po ay tumayo sa isang bagay, kahit magkampi-kampihan ang buong pamilya ko sa akin, hindi po ako nadilinaw. Nalaman ko, nung nalaman nila na ako ay magiging hindi si Alcalde ni Yorme, pinagplanuhan po nila ako. Nalaman ko, ipapasuot daw po sa akin ang floral polo shirt ng aking ama. Ang sabi po
po nila dahil sinuot daw yung dati ni Ali nung siya ay nangangampanya. Sa takot ko na ipipilit nila, inunahan ko silang lahat. Kinabukasan, meron na pong malaking tatak ang aking likuran. Nilagyan ko ng isang malaking bulaklak. Eh di napagbigyan ko na sila, pero nasunod pa rin ang aking kagustuhan. Alam niyo, bago po ako pumayag na maging vice alcalde ni Yorme, tinignan ko kung pareho kami pinaglalaban at advokasya. Kung pareho kami ng puso. Kaya nung ako po ay naging broadcast journalist, pinaglaban ko po ang mga sektor na umiiyak dahil wala pong nakikinig sa kanila. Ang unang sektor na aking kinupkop, minahal at binigyan ng boses ay ang ating mga senior citizens. Taas po ang kamay ng senior citizens dito. Diyos ko, Lord. Akala ko si tatay binata pa. Akala ko si nanay dalagin din pa. Teenagers lang pala ang peg. Pero alam nyo, kaya importante sa akin ang mga senior citizens. Dahil ang tingin ko, kung hindi nyo kami minahal at ilalagaan nung kami ay bata pa, wala po kami lahat dito ngayon. Ngayon na kami ang malakas, kami naman dapat ang mag-alaga at magmahal at magprotekta sa inyo. Tinignan ko po noong panahon ni Yorme kung pinahal niya ang mga senior citizens at nakita ko alagang parlor ang aking mga lolo at lola kay Yorme. Naaalala niyo po ba? Kumakatok sa inyo mga pintuan, buwan-buwan ang gatas ni Ensure. Noong mga panahon na yun, Ensure ang dinedeliver sa inyo at hindi po stick-o. At pagkaalawan nyo, taon-taon, kumakatok sa inyong pintuan ang malaking cake. Tama po ba ako? Ngayon po kasi, kaya sinabi kong malaki dahil naging cupcake. At yung pensyon na nakuha nyo 500, si Yorme ang nag-umpisa nun. Tama po ba? Diyos ko, sabi ko, Yorme, kaya naman pala, pati pag nakakita tayong senior citizen na naka-wheelchair, tumatayo at tumatalon at sumisigaw na, bumalik ka na. Sabi ko, minahal mo nga sila, tama-tama. Kasi ko, pareho tayo, check. Ang pangalawang sektor na aking pinaglalaban, tinatayuan at binibigyan ng boses ay ang ating mga kapatid na may kapansanan. Hindi ko po alam kung alam ninyo, ngunit meron po akong 2 kapatid na kinupok ng aming mga magulang mula sa Home for the Angels. 29 years na po yun. Kumukuha kami ng mga batang tinatapon sa basurahan. At inaalagaan namin sila hanggang may kumuha ng mga magulang na magmamahal sa kanila. Meron kaming 2 bata doon na pareho may kapansanan, walang may gustong kumuha. Kaya kinupok namin at ginawa naming pamilya. Mga kapatid ko po yun. Ngayon, malaki na sila. Nakita ko, isa po kasi bulag, isa may ADHD. Mahirap po ang buhay ng taong may kapansanan. Kaya kailangan sila ay minamahal at inaalagaan. Lalo na dapat maramdaman nila ang kalinga mula sa gobyerno. Pagtingin ko sa ginawa ni Yorme nung siya ay alkalde ng Maynila, binigyan niya ng oportunidad ang ating mga kapatid na PWD para sila ay makapagtrabaho. Alam niyo po ba na ang senior citizens at PWDs maaari pong magtrabaho dahil sa Job Inclusivity Act na ginawa ni Yorme nung siya ay alkalde ng Manila? Dahil sabi ko nga, hindi naman porket 60 years old ka na, hindi mo na kailangan ng pampaayos ng kilay. Ang sabi ng mga tatay, hindi daw nila kailangan paayos ang kanilang kilay. Ang kailangan nila ay piluka. Pero totoo, nung nakita ko na binigyan niya ng oportunidad ang ating mahal na mga senior citizens at PWD, sabi ko, Yorme, pareho tayo ng puso. Yan din ang gusto ko. Ang pangatlong aking tinayuan, dahil kung si Yorme ay proud na batang tondo, ako po ay batang bukid. Hindi po ako lumaki sa farm. Hindi po ako si Alice Guo. Ako po ay lumaki sa St. Andrews Field. Alam niyo saan yun? Sa San Andres Bukid, Manila.
Marami po sa aming mga kabarangay ay mula po sa Muslim community. Dahil doon, pinagyayabang ko ang kanilang kultura at sinisigaw ko rin ang kanilang boses na mga napag-iwanan. Alam niyo, pagtingin ko kayo, may nakita ko mahal na mahal niya ang mga Muslim community. Siya ang kauna-unahang alkalde na gumawa ng Islamic cemetery. At gumawa rin siya ng isang Manila Muslim Affairs na siyang tumutulong sa lahat ng pangangailangan ng ating mga kapatid na Muslim. Yun nga tayo, ang galing niyo. Nalungkot po ako, susumbong ko lang dahil a few weeks ago, nalaman po namin sinarado nila ang Manila Muslim Affairs. Ang iniisip siguro nila, pag sinarado yun, makakalimutan ng mga Muslim si Yorme. Tingin nyo ba makakalimutan ng mga Muslim si Yorme? Tingin ko rin hindi. Kaya upang pagpupo namin, ibabalik namin ang Manila Muslim Affairs. Ang pang-apat na aking tinuyuan na sektor, pero bago yun, magkukwento muna ako. Alam niyo na ako ay nasa kolehiyo 25 years ago. Kaya ko lang kailangan sabihin na 25 years ago ako nagkolehiyo dahil akala ko nung iba ay 25 years old lang ako. 43 years old na po ako. May 3 na po akong mga anak na malalaki at halos 20 taon na po akong pamilyado. Hindi na po ako dalaga. Dala na po ako. Pero, ang totoong kwento ko dyan. 25 years ago, ako po ay kumuha ng kursong Political Science major in Governance sa LaSalle University. At noong panahon na yon, ang aking ama ay alkalde ng Maynila at ang utos niya sa akin, maghanap na ako ng trabaho dahil daw ako ang magbabayad ng tuition fee ko. Buti na lang na discover po ako ng ABS-CBN. Kaya naging working student po ako at nag-artista ako nung bata ako. Kilala niyo si Heart Evangelista? Sikat yun, di po ba? Si Chi Atienza kasabay niya, ngunit hindi po sumikat. Pero okay lang. Dahil alam ko yung rason ba't ako dinala ng Panginoon doon. Noong ako po'y artista, marami po akong naging kaibigan na mula po sa LGBTQ+ community. Hindi po patas ang kanilang panlaban at meron pong diskriminasyon pagdating sa oportunidad. Dahil noon, nung ako ay naging broadcast journalist, tinayuan ko po sila para ipaglaban ang patas na panlaban para sa ating mga kapatid na parte ng LGBTQ+ community. Tinignan ko si Yorme kung mahal niya ang sektor na yan at nakita ko, mahal po niya ang ating mga kapatid na LGBTQ+. In fact, may grupo po siyang Bekshies of Manila na proud siya. Kaya sabi ko sa 4 na aking prioridad at minahal na sektor, pareho tayo. Sabi ko sa aking sarili, nahanap ko na yata ang soulmate ko sa public service. Kaya dahil doon, binigay ko po ang aking matamis na oo. Sabi ko, papayag ako na maging vice alkalde. Pero bago ko ipagpatuloy ang sinasabi ko, mahiyain ako. Kaya gusto ko, kasama ko kayo. Bababa ko dito. Mas gusto ko kayo kasama. At nung sinabi ko po sa kanya na willing ako maging vice alkalde niya, nagtanong muna ako. Sabi ko, sa dinami-dami ng pwede mong piniling vice alkalde, marami pong nag-apply. Tay, gusto mo bang maging vice alkalde ni Yorme? Tumungo po siya, gusto ni tatay. Tingnan ko si tatay, gusto. Lahat gusto. Ngunit dahil makulit ako, tinanong ko, bakit sa lahat ng pinili mo, ako ang pinili mo? Ang sagot po niya, kilala kita, bata ka pa lang. Unang-una, nakapagtapos ka ng Political Science major in Governance. Imbis na pumasok sa mundo ng politika, ginamit mo ang boses mo para ipaglaban ang mga naaapi. Totoo po yun. Dahil nung ako po'y bata pa, pwede naman ako talagang pumunta sa mundo ng politika eh. Ito na po ang nasilayan ko simula ako'y nagkamalay dito sa mundo. Ang aking ama ay naging isa sa pinakamagaling na vice-alkalde dito sa ating lungsod. Nakita ko kung paano maging isang magaling na leader. Ngunit sa halip na pumasok sa mundo ng politika, ako po ay naging parang isang misyonaryo. Pinaglaban ko po ang ating mga kapatid, mga kababayan. Noong ako'y bata pa, boses ng mga kabataan. Noong ako'y naging ina, pinaglaban ko ang boses ng mga ina na naaapi. At noong ako po ay naging broadcast journalist, pinaglaban ko po ang ating mga kapatid na umiiyak dahil pakiramdam nila hindi po sila napakikinggan ng gobyerno.
At dahil doon, sinabi ni Yorme, yan ang rason kung bakit ikaw ang aking pinili. Dahil yan ang gusto kong kasama balang araw sa susunod na administrasyon. At dahil ako po ang mga mahal na nanay at tatay. Alam ko naman yung sigawan nyo rin eh. Kaya gusto nyo bumalik si Yorme dahil sa nalalabing taon na nandito kayo sa mundong ibabaw, hindi ko naman po sinabing malapit na, pwede mga 20 years pa po. Gusto nyo maramdaman na mahal kayo. At gusto nyo rin na balang araw, iiwan nyo tong ating mahal na lungsod sa mga leaders na alam nyo aalagaan ang inyong mga anak, ang inyong mga apo, at ang susunod na henerasyon. Huwag kayong mag-worry. Dahil yan po ang gusto naming mangyari. Na kayo ay mapanatag at alam ninyo na ang Maynila ay may iwan sa mabubuting mga kamay. Kayo, mga minamahal kong lolo at lola, nanay, tatay. Hindi namin kayo pauwi ng konsumido. Opo. Hindi kayo uuwi na may puot, na may galit o inis. Dahil mabigat ang bilin ko sa Yorme's Choice. Sabi ko sa kanila, umayos kayo. Yung utaw, busy. Pinuntahan kayo, huwag niyo sayangin yung oras. Kung kayo'y kandidato, at first time kayong tatakbo, sabihin niyo na lang kung ano ang gagawin ninyo. At kung kayo naman re-electionista, sabihin ninyo kung ano ang ginawa ninyo. At hayaan natin ang taong bayan ang magdesisyon. Tama po ba? Kasi alam naman ng taong bayan, ng mamamayan, kapag halalan ang mga politiko, magkakaaway. Yung magkakapitbahay, magkakaaway din. Pagtapos ng eleksyon, yung mga politiko, bati-bati na. Yung magkakapitbahay, magkaaway pa rin. Nag-iismiran pa yun. Tama ho ba? Kaya, nako, basta pumanat, wala kayong maririnig na paniran. Basta dito, chill-chill lang tayo. Real talk lang tayo dito. Kamusta po kayo? Ay, salamat sa Diyos. Opo. Alam niyo, bagay na ipagpasalamat natin sa Diyos, bagamat marami tayong kinakaharap na suliranin sa buhay. Sa bahay, sa trabaho, sa hanap buhay. Pero bagay na pinagpapasalamat natin dahil mga ilang taon pa lang ang nakakaraan. Lahat tayo kinakabahan. Hindi lang matanda, pati kami mga bata. Dahil baka may infeksyon tayo ng COVID-19. Tama ho ba? Nangangamba ka, pati sa mahal mo sa buhay, nangangamba ka. Sa loob nga ng bahay, pag may umaching, ay, COVID. Ganon tayo katakot. Takot na tayo magkasakit at mamatay. In fact, yung iba natin, mga lolo at lola, kamag-anak, kaibigan, kakilala, kaklase, wala na sa mundong iba. Kaya salamat sa Diyos, ano't ano man ang ating kinaharap at kakaharapin na suliranin, buhay tayong lahat ngayon. Yawan ko, habang buhay, may naman. Tay, lolo't lola, matanong ko lang po kayo. Bakit po ba kayo naghahanap ng ibang mayor? Meron namang nakaupong mayor ngayon. Easy. Puso nyo, nakadikit lang yan. Di, kaya ko lang muna itanong. Dala nang ako'y nangangamba. Bakit po? Yung mga nangaupo, mahal ko yan. Alaga mo po yung mga yan. Real talk lang. Bakit po? Bakit po yung inalagaan yung mga yan? Dahil sa pagtanaw ng utang na loob kay Danny Lacuna. Kung sila'y naging mabuti sa kanilang tungkulin o hindi,
hindi ako para humusga. Taong bayan ang huhusga. At least, kahit pa paano, napagtagumpayan natin yung hindi napagtagumpayan ni Boss Danny. Ngayon naman, matanong ko lang po kayo, maghanap kayo ng isang dumagoso sa sityo. Wala. Alam niyo kung bakit? Isinantabi ko ang mga anak ko, inuna ko muna yung mga anak ni Boss Danny. Ano? Ako ba'y tatanaw pa rin ng utang na loob? Ang sagot po, opo. Kaya lang ang pakiusap ko naman, baka po pwede sa ibang paraan na lang. Bakit? Umiutang na loob din naman ako sa taong bayan. Kundi dahil sa Diyos at sa inyo, wala ako sa pinalalagyan ko ngayon. Kaya masama bang dinggin ko yung panawagan ng tao? Eh, tao sumisigaw eh. Bakit naghahanap ang tao? Alatan ko, ikotan namin, ang sasabihin, bumalik ka na. Bumalik ka na. Bumalik ka na. Bumalik ka na. Eh, tao sumisigaw, siya sigaw ng sigaw. Napanood niyo ba? Wala na babalik! Ang sakit sa tena eh. Nagulat ako eh. Ba't nagagalit sila? Bakit nila pinangungunahan ng tao? Ang totoo niyan, walang may-ari ng pwesto niyan. Ang may-ari niyan, taong bayan. Empleyado lang kami. At ang renewal ng contract namin, every 3 years. Kung ikay naging mabuti at maayos sa paglilingkod, in fact, kahit hindi ka makita ng tao, iboboto ka ulit ng tao. Yun ang katotohanan ng public service office. Diba? Panatag ka. Bakit? Matami sa ilong mo. Bakit? Naglingkod ako ng maayos eh. Hahayaan ko ang tao ang magdesisyon. Hindi na ako kuwaya sa kaibigan. Pamilya, kayo-kayo lang nag-uusap mga politiko. Eh para naman pinag-uusapan natin yung damdamin ng tao, yung kalagayan ng tao. Eh yun naman ang pangunahing dahilan. At kung ikay naging mabuti, i-renew ka ng tao. 3 years ulit. Naging mabuti ka ulit, another 3 years. O tapos na, end of contract na. O ipopromote ka na ng tao, paakyat.